Nanggigising ang kanyang musika. Muling nangangalampag sa taong bayan. I think that's anomalous. Eto na po uli si Jim Paredes. Nangunguna na naman sa mga artistang nasa protest movement. Bakit tila walang kapaguran si Jim sa pagsali sa mga protesta? Hindi mo matatanggal palagay ko sa Paredes, no? Ang maging makabayan. Nasa dugo. Anong klase siyang artista? Si Jim ang pinaka stickler for discipline yan. On time, kailangan on time ka. Yun nga, para siyang kano. Bakit siya naiiba sa mata ng mga kasama sa industriya? He's a lot of artists rolled into one. He's a photographer, he's a performer, he's a composer, and in all of those, he puts his heart. Sa 40 taon niya sa entablado, mahigpit pa rin ang hawak ni Jim Paredes sa mikropono sa tuwing ginigising niya ang mga Pilipino. Ngayong gabi, haharanahin tayo ni Jim sa kanyang kwento ng pagkabigo at muling pagtaya sa pagbabago. Bakit mo nagawa yun? Saan kayo nagkamali? Nagsisi? Ba't ang tapang niyo? Reverence, siguro ganun na rin yun. Tsaka love for freedom. Saan nagkagaling ang kaso kayo? Ano ba leader ang hinahanap natin? Leader by example, servant leader. Ako, I believe in those things. Sa galing nila sa pagkanta at tagal sa industriya, tumatak hindi lang sa kasaysayan, kundi pati sa puso ng Pinoy ang musika ng Apo. Sila ang tinuturing na Beatles ng mga Pilipino. Nakagawa ng 26 album sa loob ng 40 taon, di na mabilang ang Platinum at Gold Awards ng Apo. Promotor ang Apo ng Original Filipino Music o OPM. Kinagat-agad ito ng publiko. 100,000 people. Pero sabi ni Jim, simple lang ang gusto nilang mangyari. You were like the music chroniclers of history. Yun ang gusto namin mangyari. Meron pa ako isang sinulat na song called Kung Sino-Sino Kung Saan-Saan na sinulat ko with Joey Reyes. When I wrote that song, the idea was kakantahin namin yung history mula martial law hanggang kay Cory na parang ginawa ni Don McLean sa History of Pop Music na Bye Bye Miss American Pie. Kantay mo nga. Kung sino-sino, kung saan-saan, kaaway, kaibigan. Hindi ko maalala. Hindi ko maalala. Dami-daming lyrics nun eh. Ganun. Hawak kong periodiko na kung saan bawat tao, minakinilya lang ang halaga. May mga kantarawang Apo na naghintay lang ng tamang timing. Nung nag-apply kami sa Vicor noon, before we got the contract, kumanta pa kami sa harap ni Vic Del Rosario, may gitara pa ako eh. Si Danny, si Boboy, kaming tatlo. We had 2 songs. One was called Manila. Tagalog din. Yung isa, mahirap magmahal ng syota ng iba. Ayun, kantahin mo nga para sa akin yung gusto ko yun. Mahirap talaga magmahal ng syota ng iba. Hindi mo mabisita kahit na okay sa kanya. Okay, sa madaling salita, nung kinanta namin yun, sabi ni Vic Del Rosario, hindi sisikat yan, ayoko yan. Gusto ko yung Manila. So, nung nagpunta kami sa Gem, re-record namin yung mahirap magmahal ng shot ng iba. Nag-click. Si Jim ang nagsulat ng karamihan ng kanta ng Apo. Pumatok daw ang kanilang kanta dahil sa kakaibang dating at mensahe nito. Sige, 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 kahit sa eskwela at bahalang araw makikita nyo. Blue jeans, pagkatapos ng iyong paghihirap, di ka rin makakahanap ng trabaho. Pero kung anong galing ni Jim sa pagsusulat, siya namang hina pala niya sa pagsasayaw. Si Jim, wala talagang grace, hindi marunong sumayaw. Pero turuan mo, pipilitin niyang pag-aralan yun at susubukan niyang gawin yun. Basta ituro mo lang kung paano niya gagawin. Magagawa niya. Hindi nga maganda tignan, pero gagawin niya. Kahit parehas na kaliwa ang paa, kinareer daw ni Jim ang pagsasayaw, mapaganda lang ang concert nila. Minsan, meron kaming number na ganito.
sabi niya, uy, lagyan natin ng choreography dito, lagyan natin ng... So, ako yung in charge. O, sige, gawa natin gano'n. Di, syempre, pakiusap niyan, pwede ba masimple na lang? Hindi ko na, di ba? Pero, nagagawa pa rin. Kuyari, palagay mo, 2 taon na, ginagawa pa rin namin yon. Siya yung nakakaalala. Ganito yun eh, ganito yung paggawa nun eh. Hindi inakala ni Jim na ang pagpapalabas nila sa entablado ay magkakaroon ng mas malalim na kahulugan para sa mga Pilipino. I think the reason why people went to our show is because it might be the last show during that time. Feeling lang, baka huli na to, panoorin natin kasi baka ma-pick up na yan anytime. Parang ganun eh.